Pumukaw sa atensyon ng marami ang pahayag sa SONA ng Pangulo kaugnay ng pagbaba ng presyo ng ilang bilihin, ang paliwanag ng mga economic manager at ang sinasabi ng mismong datos ng gobyerno sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Kabilang ang pahayag na ito sa SONA sa didepensahan ng economic managers ngayon. Totoo raw na pababa ang inflation rate pero hindi nangangahulugang mababa na ang presyo ng bilihin. Bumabagal lang ang pagmahal. You cannot expect naman a sharp fall right away, no? But what is important is it's decelerating, meaning the increases are getting lower and lower, no? Ito raw ayon sa NEDA ang dahilan, kaya kung mamamalengke, mataas pa rin ang presyo ng paninda. Kung tutuusin, tinukoy naman ng Pangulo ang mga produktong nagmura na. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Sa mga yan, nakumpirma ng GMA Integrated News na nationwide, nagmura nitong Hulyo kumpara nitong Enero. Ang karne ng manok, galunggong, ilang klase ng gulay at ilang klase ng asukal. Pero nagmahal ang tatlong klase ng bigas, tigda dalawang type ng beef, pork at isda, at ilang klase ng gulay. Base yan mismo sa mga datos ng gobyerno. Some of the commodities prices are going down. Sa meat prices, for example. Other commodity groups, like sa mga vegetables, medyo mataas pa. Sinagot din ni Balisacan ang puna ni Senate Minority Leader Senador Coco Pimentel na tila labis ang 95.7% employment rate na iniulat ni Marcos sa SONA. Depensa ng NEDA, sinunod naman ang administrasyon ng definisyon ng employed na ginagamit sa buong mundo. You can create employment like, peddlers in the streets, sari-sari stores. Those are called employment, but they are not the ones that will bring you out of poverty, for at least for many of our people. Kasama naman sa inilatag na mapagkukunan ng pondo ng gobyerno ang Maharlika Investment Fund at ang batas para i-require na rin ang mga uniformed personnel gaya ng mga sundalo at pulis na magbayad ng kontribusyon para sa kanilang pensyon. This military pension reform will be, as I said, game changer. It will open up a lot of fiscal space in the budget. If my numbers are right, 2024, we have allocated something like 300 billion pesos. 300 billion, that's approximately $6 billion. Ayaw naman natin biglaan yan at maapektuhan ang purchasing pa ang cash flow ng ating sundalo, no? So, ang transition dito ay dahan-dahan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.